Hello mga kapangarap, kaibigan at kakampi, welcome back muli dito po sa pangatlong video presentation para sa subject na lie detection, which more focus on polygraph examination or polygraph test as a scientific method on how to detect lie. So simulan po natin sa question number 1 para sa video na ito. In the subject heartbeat, systolic refers to what? Letter A, mean. Letter B, lowest. Charlie, highest. Or delta is median. No? So, sa subject heartbeat, doon po sa cardiograph, saan ba yung systolic doon? Yung nga bang lower or yung higher or highest, no? At ang sagot po dito mga kapangarap ay Charlie. That is highest. Okay? Yan. So kung makikita niyo po yung pong drawing po natin, yung pong paakyat na bahagi, no? Yung pong pataas, no? Ay yung po yung systolic. Okay? Meaning yung po yung time na yung pong heart ay nagpump ng dugo. Okay? Then, yung pababa po na area na merong double saddle doon, yun po yung diastolic. Okay? And halfway of the diastolic, yun po yung dicrotic notch na kung tawagin na kapag kayo po ay nagpapa-BP or kumukuha ng or kinukuhanan ng blood pressure, yun po yung naririnig nyo minsan na tug-tug, mga ganon, no? Yun po yung double saddle na kung tawagin po sa polygraph test ay dicrotic knot. So tatandaan nyo po, no? Yung pong pag-pump ng puso, yung po yung systolic, yung pong rest and repose cycle, okay? Yung pag-relax ng puso, ano ay yung po yung diastolic, and halfway of the diastolic, ladies and gentlemen, is called as dicrotic notch. Okay? Ayan. So let's proceed to question number 2. Are you the one who raped Miss Hostess Di Patuhog? Is an example of letter A, control question. Bravo, weak relevant question. Charlie is strong relevant question. And delta is evidence connecting question. Are you the one who raped Miss Hostess Di Patuhog? Is an example of control nga ba, no? Weak relevant question, strong relevant, or evidence connecting. And the answer is Charlie. That is a strong relevant question. Okay? Yan. Pagka kasi sinabing control question, tandaan niyo po ito, no? Yung pong mga tanong na kung saan hindi po siya related doon po sa mismong case under investigation, but it is somewhat similar. Okay? Yan. For example, ikaw po ay nanggahasa at ang tatanungin sa'yo, okay, when you were 15 to 20 years old, have you ever touched a buttocks? O, di ba? So, yung tinatanong po ay mga 15 to 20 years old ka pa noon at yun po'y acts of lasciviousness. So, kaya naman ay sexual harassment kung ikaw po ay merong advantage. O, di ba? So, control question yon, no? Then, weak relevant naman kung ang tanong ay tinatanong kung kunwari yung crime scene po ay dyan po sa isang lugar, no? Dyan sa Nueva Ecija, for example. Then, tinanong, have you ever been in such place? No? Yung lugar, okay? Na kung saan doon nangyari yung krimen. That is weak relevant question. Okay? Yan, relevant pa rin, pero weak relevant siya.
Then kapagka evidence connecting question naman, basta may binanggit na evidence doon, no? Was the sleeper that was left at the crime scene is yours? O kaya naman ay was the brief that was discovered at the crime scene is yours? That is evidence connecting question. There is an evidence at the crime scene, no? Wherein you will be telling that or asking that to the subject, and that is evidence connecting question because it is connected to the evidence which is found at the case under investigation. Yan. At kapag diretso nga yung tanong at ang gusto mo ay confess yung tao, yun po ay strong relevant question. No? Are you the one who raped? Are you the one who take the property? Are you the one who killed? Yan, those are a strong relevant question, ladies and gentlemen. Okay? So tatandaan niyo po yung control, no? Yung control po ay meron pong range, kadalasan, no? Yan. Na kung saan hindi siya related totally doon sa case under investigation but it is somewhat similar. Okay? Yan. So let's proceed now to the next question, no? The fourth and bottom pen of the polygraph instrument is pen for what? The fourth and the bottom pen of the polygraph instrument is pen for what? Letter A, cardio, Bravo, Pneumo 1, Charlie, Pneumo 2, and Delta, galvanograph. So ano nga ba yung pong pang-apat or yung pinakamababang pen doon po sa polygraph instrument, doon po sa arrangement? Okay? So, yung po bang pen sa cardio, sa Pneumo 1, sa Pneumo 2, or sa galvano? At ang sagot po dyan, mga kapangarap, ay yung pong pen para sa cardio. Okay? Yung po yung merong systolic at saka diastolic blood pressure. Okay? Yung po yung para sa cardio. Tatandaan niyo po yon. So, ano ang unang pen? Okay, sa akin, nung ako'y nagtuturo, ano, kung ano yung pagkakakabit, okay, yung pong mga sensors, yun din po yung arrangement ng pen. Ay, pwede rin yung gayahin yon para mas madali yung tandaan, no? Una kasing pinapakabit ko, nung ako'y nagtuturo ng polygraph, ay yung pong convoluted rubber tube para sa Pneumo 1. Okay, ibig sabihin nun, yung unang pen din doon ay para sa Pneumo 1. Pangalawang pen or pangalawang sensor na pinapakabit ko doon ay yung pong para sa Pneumo 2 na nilalagay yung pong convoluted rubber tube, okay, doon po sa abdomen area, no? Abdominal portion. Kasi yung una kasi is yung po sa thoracic area, yung pong pangalawa ay sa abdominal, yung pong Pneumo 2, no? So, yun po yung pangalawang pinapakabit ko. Then, sumusunod kong pinapakabit po doon ay yung pong galvanograph, meaning yung pangatlong pen din doon ay yung pong para sa galvo or galvanograph. Then, huling pinapakabit ko po yung cardio, okay? Dahil kapagka nilagyan mo na kasi ng hangin yung pong arm cuff or yung infant cuff, ay nakakairita na po doon po sa subject of polygraph test. Kaya yun po yung huli na pinapakabit. So, kung titingnan nyo, yun din ang arrangement ng pen, no? Pneumo 1 sa pinakatuktok, Pneumo 2 sa pangalawa, galvanograph sa pangatlo, at cardiograph sa pang-apat at panghuling pen. Okay, na may sukat na 6 inches which is located at the bottom. Pneumo 1 na may sukat din na 6 inches. It is the topmost pen. Pneumo 2, 6 inches also. Second from the top. And galvanograph, the longest pen. Okay, it is 7 inches and second from the bottom. Then, cardio nga yung pinaka-bottom. Okay, so yun lamang po mga kapangarap dun po sa arrangement ng pen. Proceed na tayo sa
Next question, no? This is also a follow-up question to the previous question. Where is cardiosphemograph located in the chart paper? Kung kanina, no, doon po sa instrumento, tinanong kung saan ang posisyon ng ball pen or yung pen para sa cardio or ano yung pinaka-bottom na pen. Ngayon naman, binaliktad yung question or na-rephrase, no? So, ano yung tanong? Where is cardiosphemograph located in the chart paper naman? Meaning sa polygram na po ito. Or yung polygraph chart na meron pong tracing. So, saan nga ba located? Ha? Saan nga ba mga kapangarap? Yung po ba ay sa center? Diba? O yun po ba ay sa bottom? Charlie, sa tippermost nga ba? Or delta sa uppermost? Siyempre, ang sagot po dito ay sa bottom. Okay? Yan. So, cardiosphemograph. Tandaan kung ano ang arrangement ng pen, siyempre, yun din po ang arrangement nung pong chart or yung pong tracing doon sa chart. Di ba? Kasi nga, yung pen doon sa machine, okay, or yung instrument, no? Yung una ay Numo 1, pangalawa Numo 2, pangatlo'y Galvano, at yung huli pa rin, yun din pa rin ang cardiograph. So, ano-ano yung arrangement ng pen, yun lang ay lilipat doon sa polygraph chart. Okay? Ayan. So, kung makikita nyo yung pong tracing, no? Yung pong kulay blue dyan, mga kapangarap, yung po'y para sa respiration or yung po sa breathing pattern. Yan, no? Yung pong kulay violet, okay, ay para po sa galvanograph, no? Or tracing for galvanograph. At yung pong kulay green, yan po ay para sa cardiograph, okay? At kung meron po kayong activity sensor, yun po yung pinakadulong-dulo na, no? Sa upuan po 'yon, no? For sensor of the chair, okay? Sa movement po nung subject, okay? So kung makikita nyo doon po sa pinakababa yung start of the test, ang iminamarka po dyan ay isang X. Pagka nagtanong ka ay minamarkahan po yan ng isang quit or yung pong stimulus marking. Pagka ending ng stimulus ng question ay dalawang quit or yung pong ending of the stimulus. Diba? Then yung end of test, yung po ay dalawang X. Okay? Ngayon sa markings naman, di ba? Ay pinag-aralan nyo yan isa-isa. Kunwari nag-sneeze, so SJ, okay? So ano nga ba yung affected pagka nag-sneeze? Di ba? Breathing, doon nyo po ilagay. Kasi siguradong may deviation doon sa breathing. Pero at least, pag nag-interpret ka, alam mo na naiba yung pong kanyang breathing doon dahil siya ay nag-sneeze kasi may marka ka. Okay? Not because of a specific stimulus or yung pong relevant question, but because that person sneezes. Okay? Yan po. Next question, mga kapangarap, and the last question for this video presentation. The paper feed mechanism of polygraph machine or polygraph instrument is letter A, hemograph, letter B, galvanograph, Charlie, pneumograph, and delta is phemograph. By the way, some of these questions are previous board questions, no, na pinagsama-sama ko lang po dito, no. So, kung makikita nyo, mga nirephrase lang yung mga naunang binigay, gano'n, kasi doon naman talaga iikot lang po yung subject na polygraph. Yan, kaya maraming pumapasa po sa criminalistics. Kasi nga, hindi naman pwedeng palitan yung mga definition noon, no? Yan. So, paper feed mechanism of polygraph instrument is yung pong hemograph, no? Which pulls the chart 6 to 12 inches per minute. Okay? Yan. At ulit-ulitin natin, yung pong galvanograph ay para po sa GSR or galvanic skin resistance. Okay? At ang sensor po niyan ay yung pong metal plates or generally tinatawag na finger electrodes kasi may hindi naman metal nga naman talaga, no?
Then you have the pneumograph. It is the instrument which detects and records the breathing or the respiration of the subject of polygraph examination. Okay? At syempre, yung pong cardiograph, yung pong wala dyan, yung po ay para sa heartbeat and blood pressure. Okay? They include the circulation of blood. Okay? So, patuloy po kayong sumubaybay dito po sa ating YouTube channel, ladies and gentlemen, para sa karagdagang impormasyon tungkol po sa lie detection, no? Para sa ah, mga susunod na mga katanungan na ating sasagutin. Okay, thank you very much for listening and God bless you all.